now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop.
biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Magdaang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Magdaang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ayayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ring Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay Martes, nasa ikalawang linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo ang lahat. Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumihay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tusig, upang siya ay makamili, mapangirog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumihay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumihay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang gabi po. Magandang gabi po naman, Father. Jenny po, magandang gabi. Jonathan, magandang gabi po. Happy ka ba? Dapat happy tayo lagi. Ang ating Panginoon ay laging nagbibigay sa atin ng pahayag. Pahayag upang magampanan natin ang ating tungkulin sa buhay bilang mga Kristiyano. Ano bang mas importante, ang tao o ang Sabat? Yan ang sabi ng ating Panginoon na dapat din nating pagnilayang mabuti yan. Dahil kung minsan po ay naano din po tayo sa mga tanong na what is moral and what is legal. May mga legally good pero hindi naman pala morally good. No? Kaya bilang Kristiyano, ang ating concern ay ang morality. What is morally good, na yan ay binigay sa atin ng ating Panginoon na dapat nating sundin at dapat nating isabuhay.
Kaya mga kapatid ko kay Kristo, sa mga pagkakataong hindi natin ginagawa yung mga morally good na mga bagay sa ating pagkakasala sa isa't isa, pagkakasala natin sa Diyos, pagkakasala natin sa ating pamilya, sa ating kamag-anak, sa ating mga kapatid, hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta kay Jese na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ko pupunta roon? Tiyak napapatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Jese at itinuro ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, "Sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito?" "Oo," sagot niya. "Naparito ko upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Jese at ang mga anak nito at tinanyayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab at pinagmasdan itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito ang hinirang Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jese si Abinadab at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi,
Hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon. Tinawag ni Jese si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi rin ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Jese ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya't tinanong ni Samuel si Jese, "Wala ka na bang ibang anak?" "Meron pong isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jese. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo, hindi natin sisimulan ng paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jese. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula roon, sumakay niya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ika'y nagsalita noon pa mang una sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aabayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, taga-pagsanggalang niya't manunubos. Gagawin kong siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Si David na aking lingkod, ang hirang kong ibinukod. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At samain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote, nang siya ay ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan,
Ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yun. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat. So kahapon po, we remember that gospel, no? Na mga pariseo pa rin po. Today is just a continuation of our gospel of yesterday. So kahapon, yung sinabi ng ating Panginoon na yung old wine skin, no? Hindi siya compatible sa new wine. Yan nga ang mga attitude ng mga pariseo. Sabi nga natin, yung old self, ng mga pariseo na ginagawa ang mga bagay-bagay na hindi galing sa puso, na para bang sinasabi nating walang pagmamahal. Pakitang tao lamang ng pag-ayuno. No? Kaya hindi po siya compatible sa salita ng Diyos, which is the new wine. Ang salita ng Diyos, ang pagmamahal. Ngayon, sa araw na ito, isa na namang pagpapakita ng ating Panginoon na dapat kung ano ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano. Ang question kasi kadalasan ay, yung bang natanong mo ba ito kay Jonathan? No? So kung ano man yung sagot, bahala na kayo diyang dalawa mag-usap. No? So, I remember na ang kanta na ito ay, ano po ako, grade 5 yata o grade 6. No, at noong nag-audition, yan ang kinanta ko. Ikaw lamang ang aking ibigin, magpakailanman. So sa audition na yan po, ako ang napili na mag-represent ng aming school. Yun nga lang, ako ngayong napili, pero nung na malapit na yung contest, gusto nila na English yung kakantahin ko kasi na daw contestant sa Tagalog. So English, wala akong alam English na kanta. Alam po anong pinakanta sa akin? Mom, I'm coming home to take a picture on the wall. Hindi tuloy ako nanalo. Nanalo ako dun sa school namin, pero pagdating na dun sa regional na ba tawag doon, no? Regional, hindi na po ako nanalo. Kaya pinakanta sa akin yung kanta na yan, Mom, I'm coming home to take a picture on the wall. Sabi ko, test. Yan lang, no? So, mga alaala yan. Mga alaala yan nung maliit pa ako, na naalala ko yung kanta na yan, Gaano Kita Kamahal. Kabisado ko yan nung sa elementary. We can ask ourselves, maraming bagay sa buhay natin na ginagawa po natin. Sorry po mga sisters, ewan ko kung naintindihan yung mga sinasabi ko dito. Babawi na lang ako bukas. Okay? Hindi kasi nakaschedule ako sa kanila bukas ng umaga. No? Sa Puso Book. Sasabihin ko ngayon, sasabihin ko rin bukas. Para hindi na ako mag-prepare ng homily. Okay? So yung gaano kita kamahal. No? How much do you love me? How much do you, gaano mo ba ako kamahal? Sa bawat ginagawa natin, mga kapatid ko kay Kristo, dapat lagi natin tinatanong yan.
Gaano ko ba kamahal ang ginagawa ko? How much love do I put in what I do? No? Wedding, in that sacrament of matrimony, how much love do you put habang ginagampanan mo ang mga tungkulin mo bilang isang nanay, bilang isang tatay, bilang mag-asawa? No? How much love do you put kung papasok ka ng isang simbahan at magdadasal? Dahil kadalasan mga kapatid ko kay Kristo, parang naging mga pariseo na rin tayo. No? Parang wala na tayong kadalasan na pagkakaiba sa mga pariseo na puro na lang po pakitang tao kadalasan na ginagawa natin. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, no? I don't need sacrifice. I don't need your sacrifice. I need your love. I need your love. Ang dami po sumisigaw ng pagmamahal, kulang sa pagmamahal, kulang sa pagmamahal. Why? Because that is what is lacking in us. Yan talaga lagi ang kulang sa atin. Kaya marami sa atin po hindi nagpe-persevere sa mga ginagampanan natin, sa mga ginagawa natin. Sa mga gawain natin sa simbahan, halimbawa, ang dami hindi nagpe-persevere. Why? Dahil kadalasan kulang yung ingredient niya niyang tunay na pagmamahal. Kung mayroon mang pagmamahal, parang kulang. No? Parang kulang. How many couples na hindi na nakakaabot ng 25 years? Naalala ko nga, ako pa yung officiating priest doon sa Brazil po. Oo, ang ganda-ganda ng preparation ng kasal nila, no? Tapos, lagi pa sila nila akong pinupuntahan. Sabi ko, kasawa na to. O, hindi pa nga kinakasal, no? Yung ano na to, yung nobyo na ito, lagi na lang dito. Marami akong ginagawa. Hindi ko magawa-gawa dahil andyan na naman sila makipag-usap. Ano na naman daw, kailangan dito, kailangan anon. So, halos for 1 year, lagi po nila akong pinupuntahan. So, sabi ko naman, maganda naman. Tapos maganda talaga ang preparation nila, no? Maganda talaga ang preparation nila. Pero alam po niyo yung nangyari? Kinasal sila, napaganda, lahat na-appreciate yung kasal, yung wedding, no? Pero nung gabi ng kanilang, ng kanilang first night nila, umiska po yung babae, nagtago. Nag-escape yung babae at pinabalik. Oo. Nangyari naman, after a week, umiskapo na naman ulit ang babae dahil sabi niya, hindi pa daw siya ready para maging asawa. Pero alam mo yan, no? More than a year ng preparation nila, tapos with me, almost a year na lagi ko silang binibigyan ng orientation, kung ano ang maganda, ano dapat, kung handa na ba talaga sila, and they said that they are ready for it. Pero yun nangyari, hindi pa daw pala siya handa. Kaya sabi ng lalaki, Father, sinira niya ang buhay ko. Sinira niya ang buhay ko. Because of that, lacking yung tunay na pagmamahal. Lacking yung sinasabi nating tunay na pagmamahal na ibinigay sa atin ng ating Panginoon bilang isang magandang halimbawa din. No? Kaya in everything that we do, let us try to ask ourselves, how much love do I put in it? At lagi nating isaisip at tingnan, kasi kung minsan yung love natin ay eros lang, no? Minsan yung magmamahal natin, yung attraction lang, sexual attraction, yung mga ganong bagay, no? Wala yung tinatawag nating agape. Wala yung tinatawag nating agape. Ganyan din yan ang buhay natin sa simbahan. Dapat ang buhay din natin sa simbahan, kung paano tayo magmahal sa ating simbahan, ay isang agape din. Yung unconditional love.
Yung lagi mo lang iniisip kung ano ang pwede mong gawin para makapaglingkod. Hindi yung anong pwede mong kunin, no? In the name of service, no? Ginagamit natin yung word na service. In the name of love, ginagamit natin kuminsan in the name of love, pero yung pala, yung self-interest pala natin. Hindi pala yung tunay na pagmamahal talaga. Kaya sabi ng ating Panginoon sa gospel na ito, lagi niya pinapaalala sa atin, no? How much love do you put in your work? Dahil everything we do, we must seek the common good. Lagi nating isipin yung common good, hindi lang sa akin. Dapat isipin natin yung kapwa natin. Kaya, you have reached 25 years of your married life. You have reached 50 years of your married life, 60 years of your married life. Sabihin natin, may nagbago ba? Marami. Hindi natin pwedeng sabihin walang nagbago. No? Dahil, siyempre, yung pagmamahal, mas lumaki pa. Yung pagrespeto nyo sa isa't isa, paggalang nyo sa isa't isa, lalo pang lumalaki yun. No? There must be change, but change for the better. Change, no? Na sinasabi natin, ang grasya ng Diyos ay dapat nating ibahagi sa ating kapwa. And this is a way of sharing our love with each other. You showed it to us through your love to your family, through your love to your neighbors, at isipin natin lagi, tulad na sabi ng ating Panginoon, no? Dapat ang mamayani lagi sa ating puso, yung kabutihan para sa lahat. So, yung araw ng pamamahinga, no? Anong dapat gawin sa araw ng pamamahinga? Yes, we have to pray, we have to worship God, but worshiping God in doing good works to others. Hindi naman niya ipinagbabawal na paglingkuran natin ng ating kapwa. Hindi naman niya ipinagbabawal na gumawa tayo ng maayos, ng mabuti sa ating kapwa. Mas matutuwa pa nga siya pag gumagawa tayo ng maraming mabuting bagay sa ating kapwa. Huwag po nating pamarisan ang mga pariseo na ginagawa lang ang kanilang obligasyon, pero wala pala dito sa puso. O ginagawa lang kanilang obligasyon na hindi naman nanggagaling sa kanilang puso. So gaano kita kamahal? Gaano ba natin kamahal ang ating Diyos? Gaano ba natin kamahal ang ating asawa? Gaano ba natin kamahal ang ating mga magulang? Gaano ba natin kamahal ang ating mga anak? Gaano ba natin kamahal ang pagsiservisyo natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa? Sa ating pong pagsisimba, dapat lagi nating isipin na tuwing tinatanggap natin si Kristo, no? Tinatanggap natin ang buong-buo si Kristo. Hindi lamang yung sinasabi natin yung blessing niya, hindi lamang yung mga positive things na galing sa Kanya na para sa atin ay kung minsan yung kahit na positive naging negative pa dahil binibigyan tayo ng tuntunin, binibigyan tayo ng mga tungkulin. Sana yung pagtanggap natin kay Kristo ay buong-buo. Yung pagmamahal sa Kanya at pagmamahal din po sa ating kapwa. Dahil isa tayong napakalaking hangal o napakalaking mga sinungaling kung sabihin nating mahal natin si Kristo pero hindi naman natin mahal ang ating kapwa. Yes, mga kapatid ko kay Kristo, ang araw ng pamamahinga ay araw ng pagtulong sa kapwa. Araw ng paggawa ng kabutihan sa kapwa. Araw na tunay na pagmamahal, pagsiservisyo sa ating kapwa. Yan po ang araw ng pamamahinga para sa Diyos. Mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos Ama na tinawag tayong maging kanyang malalayang mga anak sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesu Kristo. Sa bawat panalangin po ating itutugon, Panginoon, ng araw ng pangiling, basbasan mo kami. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa pagkakasala at bilang paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga mambabatas naway gumawa ng mga makataong batas na maglilingkod para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang batas na naway, huwag nating ilagay ng higit pa sa ating pagkatao, bagkus unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos na magmahalan tayo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Sa mga nababahala sa kanilang mga karamdaman, naway makatagpo sila ng kaginhawaan at lakas sa mga taong nagmamahal at kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Ang ating mga yumao, naway tanggapin ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Sa ating mga kapatid, si Jonathan at si Jenny, sana'y patuloy ninyong tanggapin ang isa't isa ng buong buo. Magmahal sa isa't isa ng buong buo tulad ng pagmamahal ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ng araw ng pangilin, basbasan mo kami. Panginoong Diyos, naway maging paanyaya sa amin ang bawat batas mo, upang mahalin at paglingkuran ng aming kapwa, at upang sila ay unawain, igalang, gabayan, at maging amin ring gabay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost, to fight and not to read the rules, to toil and not to seek for rest, to live on and ask not for reward. Say God of knowing that I do your most holy will. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost, to fight and not to heed the rules, to toil and not to seek for rest, to labor and ask not for rewards. Save that of knowing that I do your most holy will.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At samain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinukob, kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana at Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, kay kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumain niyo rin. Yung galing po sa puso, magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siya pong ating Panginoong Hesukristo, ang tunay na nagmamahal. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. My soul to the Lord.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat muna. Nanyayahan ko rin po kayo, mga anak, na lumapit dito sa inyong parents. Minamahal kong Jenny at Jonathan, narito kayo ngayon upang pagtibaying muli ang inyong pagmamahalan sa harap ng sambayan Kristiyano na natitipon ngayon. Umasa kayo na kami ay inyong kapiling patuloy na paglalakbay sa buhay na harapin ninyo bilang mag-asawa sa pamamagitan ng pagingin sa Diyos ng panalangin ng kanyang biyaya at pagpapala. At kayo naman, mga kapatid, inihiling ko sa inyo na tulungan ninyo sila sa pamamagitan ng panalangin at tanggapin sa ating sambayan Kristiyano muli bilang mag-asawa. Hinihiling ko ngayon sa buong katapatan ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Bukal ba sa iyong loob, Jenny, ang iyong pagparito upang makaisang dibdib muli si Jonathan na iyong pagkamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Jonathan, kinakabahan ka ba? Hindi naman. Bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib muli si Jenny na iyong pagkamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayo ba ay handang muling arugain o patuloy na arugain at palakihin ang mga anak na ibibigay sa inyo ng Diyos bilang mabubuting Kristiyano? Opo, Father. Jenny at Jonathan, kayong kayo ay nagnanais na mag-isang dibdib muli sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Pagdaupin ninyo ang inyong mga kapalad at ipahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Dalawa talaga, pwede. Jenny, sumasang-ayon ka ba na maging asawang muli si Jonathan na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Buong pusong ba siyang tinatanggap muli bilang asawa? Opo, Father. Jonathan, sumasang-ayon ka ba na maging asawa muli si Jenny na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father.
Buong puso ba ang pagkakalo mo sa kanya na iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Buong puso ba siyang tinatanggap muli bilang may bahay? Opo, Father. Ngayon ay hinihiling ko na sabay niyong dasalin ang panalangin ito. O Panginoon, Kami kami po ay inyong loobin, magkaisa, magkalooban at damdamin, mula ngayon, sa sa kaginawahan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay kong muli at pinabasbasa muli ang pagtataling puso ng inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jenny at Jonathan, ngayon ay hinihiling natin sa Diyos ang kanyang pagbabasbas sa inyong mga singsing. Ang Panginoon ang pinagmumulan ng aming tulong, na siyang may gawa ng langit at lupa. Manalangin tayo. Basbasan mo, Panginoon, itong mga singsing at marapatin mo sila Jenny at Jonathan na magsusot nito na maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Jenny, isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Dito ba? Jonathan, isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. $25 po yan. Hindi lang isang araw, isang buwan. 25 years, no? Sabi nga nila, tanong kong sa kanila nung Sunday, Jenny, sino bang mas maswerte sa inyo? Ikaw maswerte o si Jonathan ang maswerte? Tapos may tinanong siya, sabi niya, parang iba yung tanong ko, sabi niya, sinong mas makapangyarihan? Kaya mga kapatid, no, pagdasal natin lahat ng mga mag-anak at pagdasal natin ang pamilya nila. Palakpakan din po natin ang kanilang mga anak. Sana may halik, no? Pero pandemic, bawal yata. Doon lang kayo maghalikan sa inyong bahay, ha? Ma'am, baka mamaya maano tayo. Congratulations, Brother Jonathan and Ate Jen. Happy anniversary sa inyong dalawa. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.